hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin na ito sa mga kababayan natin. And believe me, itong mga hayop na ito, makakapulong. Agad na sinibak ng Department of Public Works and Highways ang ilang mga district engineer na sangkot sa pakikipagsabuatan sa mga kontratista ng mga Ghost Flood Control Project. Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinirmahan na ni Senate President Francis G. Escudero ang paglalabas ng sabina laban sa ilang sangkot sa mga umano'y anomalya sa flood control project. Sa Oriental Mindoro naman, sibak na sa pwesto ang project engineer ng bumigay na flood control project sa bayan ng Nauhan. Sinibak sa pwesto si Engineer Gerald Bacanan bilang Regional Director ng DPWH Minaropa sa harap ng ginagawang investigasyon sa maanomalyang flood control project. We just have to respect the wisdom of the President on this matter. Pangulong Bongbong Marcos, isang chess master para ipakulong ang lahat ng tiwaling politiko sa bansa at gagamitin si Torre. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kung iniisip mong simpleng pagbabago lang ang nangyayari sa gobyerno, tila nagkakamali tayo kasi sa bawat galaw ni Pangulong Bongbong Marcos, parang may nakatago siyang chessboard at kung tama ang hinala ko, bawat pyesa ay may espesyal na papel. Pero sino kaya ang susunod na isasakripisyo at sino ang gagamitin para durugin ang tiwaling opisyal? Ang sagot, baka nasa mismong pangalan ni General Torre. Alam natin na biglaan at effective immediately ang pagkaka-relieve kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon mismo sa dokumento na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, tanggal agad si Torre bilang hepe ng PNP. Pero bakit ganoon kabilis? Kung ordinaryong reshuffle lang, pwedeng ipaalam sa publiko ng maaga. May transition, may paliwanag, pero this time, snap of fingers, tapos agad. Pero ito ang mas nakakahilo, hindi siya basta mawawala, i-resign siya. Ang tanong, totoo ba ito? Kung totoo ito, parang inilapit lang ang pyesa sa mas mainit na pwesto. Kung titingnan mo, parang laro ng chess si Pangulong Bongbong Marcos, parang grandmaster, tahimik, kalma, pero bawat galaw may tatamaan. Alam ng lahat ng isa sa pinakamabigat na anomalya ay nasa mga flood control projects, DPWH contracts at malaking infrastructure deals. Doon bumabaha hindi lang ng tubig pero ng bilyong pisong anomalya. Kaya isipin mo, bakit kaya si Torre ang tila inililipat? Ano ang makukuha ng administrasyon kung ito ay mangyayari? Pero kung totoo ang hinala, baka si Torre nga mismo ang maging pamatay na rook. Yung Torre sa chess, parang magbitak ng depensa ng mga tiwali kasi kung may hawak siyang impormasyon, kung may hawak siyang mga pangalan at bigla siyang ilagay sa DPWH o ibang strategic na pwesto, maraming posibleng mahulog sa kulungan. Pero teka, kung si Torre ang gagamitin, ibig sabihin pa nito, may kasunduan na sila ni Pangulong Bongbong Marcos o baka naman ginagamit lang siya para mas malalim ang mahuhuli. Remember sa chess, minsan isinisakripisyo ang isang pyesa para makuha ang isa, para makuha ang mas mataas na halaga. Kaya tanong, isasakripisyo ba si Torre para ma-expose ang mga higanting buhaya sa gobyerno? Therefore, kung totoo ito, dapat maghanda ang lahat ng mga opisyal na sangkot sa flood control at DPWH projects kasi once pumutok ang investigasyon, parang domino effect, isa lang ang babagsak, sunod-sunod na ang lahat. Hindi ito simpleng relief order kasi kung titingnan natin, sunod-sunod ang galaw ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga opisyal na hindi umaayon o may bahid ng anomalya. Pero bakit kailangan gawin ito ng paisa-isa? Dahil parang chess nga, hindi pwedeng isang bigwas lang at lahat kulong. Kailangan strategic, step by step para hindi makaligtas ang iba. At kung si Torre nga ang gagamitin bilang bagong pyesa, baka ito na ang pinakamalaking galaw para sa laban kontra korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Proverbs 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water, he turns it whatever he wishes. Kung may plano man ang hari, presidente o sino mang makapangyarihan, nasa kami pa rin ang ating Panginoon ang lahat ng galaw. Tulad ng chessboard, siya ang tunay na grandmaster
na kumukontrol sa lahat. Kaya naman, ipagkatiwala natin ang lahat ng ating mga plano sa ating Panginoong Diyos dahil alam niya ang nararapat at mas mabuti, hindi lang para sa ating bayan, kundi para sa kapakanan natin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kayo po ang Grand Master. Kayo po ang may plano ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin. Inyo pong ipinapahintulot na pangyayari hindi po namin maintindihan. Ngunit naniniwala po kami na magwawakas ang lahat ng kasalanan sapagkat dahil sa aming Panginoon Kristo ay may pagkakataon po kaming maging victorious sa mga pagkakasala na aming mga nagawa. Tulungan niyo po ang aming bayan, tulungan niyo po kami magbago at patnubahan niyo po ang bawat isa at maging ang aming Pangulo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos. Patnubahan niyo rin po ang buong mundo na ilapit ang lahat sa inyong pong paanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin at patnubahan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at tanggapin niyo po kami bilang mga anak po ninyo. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.